paliit ng paliit ang mundo ng mga dating opisyal ni Digong. Pati na po si Digong, malamang sa mga susunod na araw po, mag-alapakyo na sila. Ang pwede nilang takbuhan mga kababayan si Xi Jinping, magtago na sila doon sa China. Ito mga kababayan, si dating Senador Antonio Trillanes, masyadong nililigalig ang mga Duterte, pati yung kanyang mga dating opisyal po. Bagay na niya, Mr. Maravillas. Ito na naman po yung naman ng mga balita ngayon. Sabi diyan, Trillanes, ICC request Interpol, blue notice for PNP executives linked to drug war. Ayaw pong tantanan ni Trillanes ang mga Duterte. Ayaw patulugin mga kababayan ni Trillanes. Sunod-sunod ang mga asunto na final. Una yung kahapon po, nirevive ni Trillanes yung kaso sa druga. Sabit si Pulong, pati yung asawa ni Inday. Ayan po, may relasyon po sa pagpalusot ng druga. Ayan yung final po kahapon ni Trillanes. Laban kay Pulong, Duterte, lawyer Manasseh Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte, and former Bureau of Customs Commissioner Nicador Faildon. Ang kasong final po, drug smuggling in graft, pati yung mga incumbent councilors ng Davao, si Davao City Councilor Nilo Abiliera Jr., former Davao City Intelligence Service Unit Chief Allen Capuyan, former BOC employees Teofilo Joseph Bacod and Neil Anthony Estrella, pati yung negosyanteng si Pompe Perez and Charlie Tan at saka certain Nani Coronacion. Tapos yung nung July 5 po, July 5, si Trillanes, nag-file din siya ng plunder case laban kay dating President Digong for allegedly using his position as mayor and later as president to award public works contracts worth 6.6 billion pesos to unqualified companies owned by Senator Bongo, Senator Bongo's father and half-brother. Tapos may plunder case pa siya na ipafile nga po in relation naman po sa pag-award ng yung frigate deal sa Navy. Tapos ngayon po mga kababayan, ito na siya. Sabi ni Trillanes, yung ICC niya, nag-request na sa Interpol ng blow notice para sa mga PNP executive link to drug war ng dating Pangulong Digong. Hinambakan po ng problema ni Trillanes yung mga Duterte. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan ngayon, mga mainit na kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kang updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Mga British stories po sila. Ito Indian National. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas na mga kasukosoan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Main siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. Ayos na ayos sa Mr. Maravillas. So balikan natin mga kababayan yung ating kwento. So sabi dyan, yung International Criminal Court has already asked Interpol na mag-issue ng blue notice laban dito sa 5 mga dating opisyal and current high-ranking officials ng PNP na involved mga kababayan sa drug war ng dating Pangulong Digong. So sabi ni Trillanes, yung blue notice niya, yung request sa blue notice came after the ICC asked the Philippine government to interview the 5 ranking officials, police officials. Ang 5 na mga current and former ranking officials po ay sina Senator Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief during the Duterte administration, former PNP chief Oscar Albayalde, former PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Romeo Caramat, Director of PNP's Drug Enforcement Group Elisar Mata, saka si National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo. So yun mga kababayan, paliit ng paliit ang mundo ng mga dating opisyal ni Digong. Pati na po si Digong, malamang sa mga susunod na araw po, mag-alapakyo na sila. Ang pwede nilang takbuhan mga kababayan si Xi Jinping, magtago na sila doon sa China. Diba? Talagang weather lang po. Sabi nga, pag nasobrahan po yung pagmamalabis, doblian niya Mr. Maravillas, di ba yung sobra talagang malabis? Yun nga po, yun ang inaabot. Kapag sabi nga, kung ano yung itinanim, yun ang kanilang aanihin. O ito po si Trillanes, pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Pagkatapos kung nailabas yung dokumento last week, ito ay nakumpirma ng mismong Solicitor General. At yun nga, ang lumalabas doon, meron ng additional na 5 suspect bukod kay Duterte. No? Itong suspects na ito ay sina General Albayalde, sina Senator Bato de la Rosa, General Caramat, Nacolcom Commissioner Leonardo at General Mata. Ngayon, binigyan sila ng summons. Yung dokumento na nilabas ko ay equivalent yan ng summons kung saan parang hinihingan sila ng counter affidavit. At yun na, in the form of interview. Kung hindi sila magko-cooperate, therefore yung ebidensya laban sa kanila ay yun yung mananaig. No? At hindi nila mabibigay yung kanilang side dun sa kaso. Kasabay nitong pagbigay ng dokumento na to sa Philippine government, ang ICC, ay meron din silang request sa Interpol na isama itong 5 ito doon sa blue notice na tinatawag, kung saan maaari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So, yun po mga kababayan. Ngayon, sabi dito sa balita, although the Philippine government still insists that the country is no longer under the ICC jurisdiction, it is said that ICC prosecutor could come and interview the suspects. However, Solicitor General Medardo Guevara said they are not legally bound to assist the ICC. They are not legally bound, pero sabi din ni Medardo Guevara po, hindi din nila pipigilin na mag-imbestiga yung mga investigators ng ICC. Sabi nga natin, parang lumalabas, tinutulungan na rin kasi hindi nga pipigilin. So hinahayaan nila
mga kababayan. So dito ninyo makikita na nagbabago ang posisyon ng ating gobyerno. And I think kung babasahin natin yung mga galaw ng mga Duterte po, possibly kaya sila nagmamadali. Hindi na sila makapaghintay sa 2028 presidential election. Gusto na nilang iluklok mga kababayan si designated survivor. Kasi this is mga kababayan, question ng kanilang mismong survival. Kita ninyo ang koneksyon kung bakit walang tigil yung mga pang-istorbo ng nausog. But anyway, malabo man po yung kanilang mga pangarap. Tama? Hindi hayaan ng ating mga mamamayang Filipino na makapangibabaw yung masasamang mithiin. Tama po? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.